Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. At syempre sa lahat ng solid mong tagapakinig. Silent listener mo ako sa mga kwentong ini-upload mo. Lalo na tuwing madaling araw habang kumakain ako ng leftover na pansit at naglalaban ng mga underwear sa boarding house. Pero ngayon, ako naman ang magbabahagi ng kwento ko. Sana maghatid ng saya ang kwento ko sa mga makakakinig. Kasi ako kung tatanungin ninyo, hanggang ngayon ay napapangiti pa rin ako kapag naalala ko ito. Pero bago ang lahat, Kuya Dax, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ivan. 24 na sa kasalukuyan. Probinsyano pero ngayon ay nakabase na sa Cubao. Isa akong service crew sa isang kilalang grocery store. Pero bago yan, marami rin akong inikutan na trabaho. Mula sa pagtitinda ng chicharon sa bus, pamamasada ng tricycle, hanggang sa pag-aalok nga ng vitamin sa mga terminal, lahat nagawa ko na yan. Kasi nga, ang buhay ay hindi biro. Lalo na sa panahon ngayon na ang mahal na mga bilihin, kailangan talaga na madiskarte ka. Nang sabi nila medyo may hitsura naman daw ako. Kayo manggi, medyo singkit ang mga mata, matangos ang ilong, at mapula ang labi. At medyo may hugis naman daw ang katawan ko dahil na rin siguro sa dami ng naging trabaho na mabibigat. Aminin ko, Kuya Dax, isa akong closeted gay. In other term, paminta. Buong paminta. Kasi hindi talaga ako mahalata dahil sa kilos at pangangatawan ko. Ang kwento ko ay magsisimula sa pinaka-ordinaryong araw. Rest day ko noon at nakatambay lang ako sa boarding house. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Iniisip kong lalabas ba ako para magliwaliw o tatapusin ko na lang yung mga Korean series na pinapanood ko. Pero sa hindi ko maipaliwanag na rason, nagdesisyon akong pumunta sa palengke dahil naalala kong wala na pala akong stocks na lulutuin. Pagdating ko sa palengke, una kong pinuntahan syempre ay yung paborito kong tindahan ng itlog. Bukod sa presyong makatao, okay din kasi si tatay na nagtitinda doon. Approachable. Plus pa na nakakatawad ako kapag madami ang binibili ko. Pero nung araw na yon, may bago siyang assistant. At doon na pumasok si Kuya Boy na nagtitinda ng itlog. Yan ang tawag ko sa kanya kasi hindi ko pa naman alam ang pangalan niya. Pero sa isip ko agad nung makita ko siya. Ang pogi naman ng tinderong to. Walang biro, Kuya Dax, yan talagang pumasok sa isip ko nun. Kung ilalarawan mo kasi siya, ang height niya ay siguro'y sa tansya ko ay mga 5'10". Defined ang katawan. Medyo rugged looking siya. May tattoo sa kanang braso. Tapos nakasando lang siya at may faded na maong na shorts. Pawisan na siya noong mga oras na yun kasi magtatanghali na. Pero parang lalong naging cinematic ang eksena dahil doon. Parang nakita ko ang sarili ko bilang si Julina sa pelikula. Slow-mo. May background music na acoustic. At nung tumapat na nga ako sa pwesto nila, medyo napatras ako dahil may isa pa palang bumibili. Sa gulat ko, biglang lumingon si Kuyang nagbebenta ng itlog at nagsalubong ang mga mata namin. Parang may narinig akong tunog ng bell sa utak ko. Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero feeling ko ay ngumiti siya sa akin. At doon na nga nagsimula ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Yung tipong hindi ko gets kung dahil ba sa pagod o may na-activate lang sa loob ko na matagal nang natutulog. Hindi ko alam pero simula nung araw na yon, hindi na naging parehas ang almusal ko. Laging may itlog, iba-iba ang luto. At mula din nun, nagsimula na ang mini mission ko. Ang kilalanin siya. Alamin kung straight ba siya at kung pwede ko bang gawing sunny side up ang buhay ko dahil sa kanya dahil nung makita ko siya, parang nag-scrambled na ang mundo ko. Pero syempre gaya ng kahit anong kwento, hindi lahat agad kilig. Maraming awkward na eksena. Muntik-muntikang mahalata at ilang beses din akong napahiya dahil sa assumptions ko. Simula nung araw na makita ko si Kuyang nagbebenta ng itlog, parang naging paborito ko na bigla ang itlog sa kahit anong luto. Hard-boiled, sunny side up,
scrambled, basta may itlog. Good mood ako dahil may dahilan na ako bumalik-balik sa pwesto nila sa palengke. Kahit pa may stock pa ako sa boarding house, pupunta pa rin ako. Nag-iimbento pa nga ako ng rason minsan. Kunwari may hilig ako mag-bake ng leche flan kahit hindi ko nga alam kung paano tunawin ng asukal sa llanera. Minsan pa, ako na lang yata ang bumibili ng itlog araw-araw. Parang nagkaroon ako ng bagong morning routine. Ligo, toothbrush, kunti pabango, tapos diretso kay kuyang nagbebenta ng itlog. At syempre, sa dami ng beses ko na bumabalik, napansin na ako ng matandang tendero na si tatay. "Oy, araw-araw ka nang nagagawi dito ah." Ang sabi niya sa akin nung isang umaga. Napangiti lang ako at sinabing, kasi tay, egg is life po kasi ako. Alam niyo na kailangan ng protein ng katawan para tubuan ako ng muscles. Pero sa totoo lang, ang tumatakbo sa isip ko nun, si kuyang assistant niya ang life ko. Kung minsan ay hindi ko na talaga makayanan ng kilig. Isang araw habang abala si kuyang nagbebenta ng itlog sa pag-aayos ng tray, bigla siyang nadulas. Hindi naman siya tuluyang nadapa, pero dahil instinct ko na ang tumulong, naalalayan ko siya, nasalo ko siya. At dahil sa pag-alalay ko, napalapit ako. As in, close na close kami, Kuya Dax. Naamoy ko kaagad yung pinaghalong pabango at pawis niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may spark. Yung parang sumigaw ang lahat ng cells sa katawan ko ng, "Yes, salamat Lord." Pero syempre, chill lang ako. Kunwari kulang. Pero sa loob-loob ko talaga, parang gusto ko nang magpa-confetti. Pagkatapos nung eksenang yon, naging mas madalas na ang pagngiti niya sa akin. Tapos minsan, siya pa yung nauunang bumati. Kahit simpleng palitan lang ng mga ngiti, ng simpleng pagbati ng magandang araw at iaabot ang tray ng itlog. Para na akong niluluto sa sarili kong mantika. Hindi ko sure kung ako lang ang nakaramdam nun pero hindi ako tumigil. Ginawa ko pa nga mini project ang pagpansin sa maliliit na detalye. Gaya ng kung kailan siya nakasando lang, kung minsan bang may bandage siya sa daliri, o kung anong brand ng pabango niya. Naging masaya naman ako kahit papaano sa ganung paraan lang. Kasi sa mundong minsan punong-puno ng rejection at pagpapanggap, parang may malit na spot ako sa palengke kung saan may konting liwanag. Kahit hindi ko pa alam ang pangalan niya, pakiramdam ko ay may connection na kami. Kuya Dax, aminado naman ako na mahina ako sa harap-harapan. Pero pagdating sa social media, para akong FBI. Yung tipo ng tao na isang clue lang, buong family tree kaya kong i-detect. Kaya naman nung marinig kong sabihin ng isang tendera sa palengke na panghalanan na lang nating Ate Marites kasi may nagtanong sa kanya na isang dalaga na crush yata si kuyang nagtitinda ng itlog. Sinagot niya ito ng, si JR, yung assistant ni tatay na nagbebenta dyan ng itlog sa kabila. Sa pagkakaalam ko, pamangkin ni Aling Bising yun. Sa narinig kong yun, para akong nakahanap ng susi sa pagkakakilanlan ni Kuya Crush. JR pala ang pangalan niya. Simple lang, pero sapat na para simulan ko ang investigasyon ko. Pagdating ko nga sa boarding house, hindi pa man ako nakapagpalit ng damit. Binuksan ko na kagad ang phone ko at tinype sa search bar ang JR, Cubao, Quezon City. Mga 5 profiles ang lumabas, pero may isa ron na agad kong nakilatis. Yung cover photo niya ay selfie sa harap ng stall nila. Jackpot, sigurado akong siya yun. Habang tinitingnan ko ang profile pic niya, naka-side view siya. Suot ang sando at may hawak pang tray ng itlog. Hindi ko mapigilang mapangiti. Totoo pala siya, sabi ko sa sarili ko. At hindi ko na napigilan na i-scroll ko pa pababa ang timeline. Doon na nagsimula ang palihim na pagtili ko. Puro gym selfies. Minsan naka-topless. Minsan naka-jogging pants lang. Tapos may pa-caption na, "Sino gusto magpabuhat?" Isa lang ang naging reaction ko. Ang
Ang sabi ko sa isip ko ay, buhatin mo na ako please. May mga video rin siya nagbubuhat, pero hindi yun ang tumatak sa akin, kundi ang isang post 3 months ago na may caption na, walang label pero masaya, salamat sa iyo mahal. At may kasama itong candid pictures niya kasamang isang lalaki. Napahinto ko Kuya Dax, napalunok ako ng laway. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masasaktan sa nakita ko. Hindi ko alam kung boyfriend niya ba yon, best friend lang, o throwback sa isang bonding moment. Pero isang bagay lang ang malinaw, hindi siya entirely out of reach. Pero sa halip na panghinaan ng loob, parang mas lalo kong kinabahan, parang biglang may pressure. Kasi kung may history siya sa kapwa lalaki, may chance. Pero kung ongoing pa yon, mali ata itong nararamdaman ko. At doon ko na-realize na hindi pala lahat ng kilig ay masaya. Minsan nakakakaba. Minsan nagpapaisip kung ilalaban mo ba o itatago mo na lang. Pero syempre, kagaya ng mga sinasabi sa mga teleserye, minsan kailangan mong sumugal. Pero paano kung talo ka kagad sa umpisa pa lang? Anong gagawin mo? Nung gabing yun ay hindi ako mapakali. In-unfriend ko kaagad yung 3 iba pang JR na na-add ko para hindi halata. Pero siya, pinili kong i-follow silently. Hindi ako nag-react. Hindi ako nagla-like sa mga post niya. Tahimik lang ako. Pero sa bawat post niya, itinatago ko sa sarili ko na parang diary ng pag-ibig na hindi ko pa alam kung para sa akin. Mula nga noon ay mas naging tahimik ako. Hindi na ako araw-araw bumabalik sa palengke kasi baka mahalata na ako ni Ate Marites at masira pa ang momentum. Pero hindi ko rin siya kayang kalimutan. Kuya Dax, hindi ko inaasahan isang gabi habang naglalaba ako. May dumating na notification. Nung una akala ko spam lang o request sa isang mga online seller na binibilhan ko ng face serum. Pero pagtingin ko sa screen, parang huminto ang mundo ko ng 0.5 seconds. JR sent you a friend request. Literal akong napabitaw sa sabon. Tumulo tuloy yung bula sa sahig. Hindi kagad ako nakagalaw. Parang pinuhusan ako ng isang balde ng tubig na punong-puno ng yelo. Natulala ako tapos sunod-sunod na kagad ang question sa utak ko. Bakit niya ako inad? Paano niya ako nakita? Hala, stalker din ba siya? Pag-slide ko pa ng notification, sumunod kagad ang message. At sa kanya galing yon. Ang sabi niya, parang pamilyar ka. At dahil nga doon ay napatili ako ng mahina lang naman. Pero sapat para mapalingon yung isa kong boardmate sa kabilang kwarto. Nagtakip na lang ako ng bibig habang tumatalon sa kilig. Paulit-ulit na umi-echo sa isip ko yung pamilyar ka. Oo, napakasimpleng message lang nun. Pero para sa akin ay parang sinabi na niyang mahal kita. Pero syempre chill lang dapat. Kunyari hindi ako sabik, hindi ako naghihintay sa kanya. Pinag-isipan ko pa kung kailan ko siya re-replyan. Pero tanga lang kung patatagalin ko pa, diba? Kaya kahit basa pa ang kamay ko dahil sa paglalaba ko, tinype ko kagad yung reply ko na, lagi po kasi akong bumibili ng itlog sa pwesto ninyo. Hehe. O kaya aminin ko medyo cringe yung hehe sa huli ng text ko. Pero ayoko namang magmukhang assuming. Pero deep inside gusto ko na sanang sabihin, oo, pamilyar ako. Kasi ikaw ang laman ng utak ko araw-araw. Nag-reply siya kagad, pero hindi ko nababanggitin lahat Kuya Dax. Pero tuloy-tuloy yung palitan namin ng message. Hanggang sa napunta na kami sa topics gaya ng gym, boarding life, at paboritong ulam sa almusal. Doon ko din nalaman na 25 lang pala siya. Isa palang freelance fitness coach at tumutulong lang sa palengke kapag wala siyang client. Nakilala niya raw kaagad ako kasi ilang beses niya na akong napapansin sa pwesto. At ito ang pinaka nakakakilig.
Sinabi niya na may vibe akong hindi niya ma-explain. Yung parang gusto niyang lapitan pero nahihiya siya kasi baka hindi ako ganon. Kuya Dak, sa loob-loob ko, gusto ko na siyang yakapin kahit digital lang. Simula nga nun halos gabi-gabi na kaming nagkakachat. Minsan short convo lang, minsan hanggang antukin na kami. Akala ko talaga nung una sa Wattpad lang nangyayari yon. Yung tipong binibigyan ka ng effort ng crush mo kahit hindi pa kayo. Tapos yung gesture niya, simpleng bagay lang. Pero tatamaan ka sa puso na parang sinampal ng una na may lambing. Sabado nun, wala akong pasok. Kaya tulog-tulog lang sa tanghali. Tapos naglilinis ng kwarto habang nakikinig ng playlist kong mga hugot song. Sa kalagitnaan ng pagpupunas ko ng electric fan, biglang may kumatok sa pinto. Akala ko si Manong landlord na naman. May follow-up sa utang ko sa tubig pero hindi pala. At pagbukas ko nga ng pinto, may matandang babae na nakangiti at may bitbit na tray ng itlog. Fresh na fresh. May kahon pa at nakabalot sa papel. Galing daw kay JR? Nakisuyo lang yung nag-deliver na iabot ko daw sa'yo kasi hindi daw niya alam kung anong contact number mo kaya nakisuyo na lang sa akin. Napakunot-no pa ako nung una. JR. Tapos bigla akong naalala. Siya talaga yung nagpadala. Nagpasalamat ako kay ate. Nakangiti lang ako habang tinatanggap ang tray ng itlog na parang ginto ang laman. May note sa ibabaw na sulat kamay. At ang sabi doon ay, alam kong paborito mo to. Baka wala ka ng stock dyan kasi hindi ka na masyadong nagawi dito. JR. Kuya Dax, hindi ako nakapag-react ng maayos. Napaupo ako sa kama na parang nawala ng tuhod. Tinitigan ko lang yung tray. Seryoso. May nagpadala sa akin ng itlog. Sino bang gumagawa nun sa panahong ito? Wala akong love life, oo. Pero that moment, yun na muna ang love life ko. Literal. Hindi ko na napigilan at nag-message ako sa kanya. At ang sabi ko ay, uy, ang sweet mo naman. Maraming salamat sa itlog na pinadala mo ha. At nag-reply naman siya kagad ng, ano ka ba, deserve mo yan. Mabait ka kasi. Mabait. Tapos may heart emoji. Gusto ko sana siyang replyan ng, mas okay sana kung ikaw na mismo naghatid. Pero baka isipin niya na abusado naman ako. So huminga na lang ako ng malalim at sinabing, maraming salamat talaga ha. I really appreciate it. Sana niluto mo na lang. Just kidding. With smile emoji. Tapos send. Nag-reply siya ng laughing emoji. Tapos may pa-winky face. Kuya Dax, hindi ko na alam kung ano bang nangyayari. Pero ang malinaw ay ginagawa niya akong masaya sa simpleng paraan. At sa panahon na puro complication sa mundo, ganitong klaseng kaligayahan ang mahirap hanapin. Hindi pa kami at wala pang umaamin. Pero gabi-gabi iniisip ko, kung ito ang simula, ayoko nang matapos pa. May mga moment talaga sa buhay na walang warning, walang pa-teaser, walang music intro, pero bigla na lang darating. At pag dumating, alam mong yun yung matagal mo nang hinihintay kahit hindi mo hinihingi. Linggo ng hapon yon, umaambon sa labas. Malamig ang panahon at tamang tambay lang ako sa kama. Naka-headset ako at nakikinig ng playlist ko ng kung dati ay puro hugot song ng mga para sa sawi. Ngayon puro kanta ng tungkol sa pag-ibig. Nang biglang tumunog yung phone ko, isang message mula kay JR. At ang sabi niya ay, busy ka ba? Tara, kape tayo. Simple lang at walang paligoy-ligoy na pag-aaya. Yung tipo ng message na hindi mo akalain pero secretly na ipinagdarasal mo. At syempre naman Kuya Dax, hindi na ako nagpa-hard to get. Sinagot ko agad yung message niya ng, sige ba, basta libre mo ha. At wala pang isang minuto, may reply na siya kagad. Oo na, ako nang bahala sa'yo. Dito lang, malapit lang sa may palengke.
May maliit na coffee shop doon sa may bandang dulo. Doon tayo magkita. Hindi ako naligo buong araw pero sa loob ng 5 minuto, parang na magic. Nakapagsabon, nakapili ng semi-maayos na shirt at nakapag-wax na ng buhok. Sobrang lakas ng adrenaline. Pakiramdam ko ay ako si Cinderella na nagka-chance na makipagkita kay Prince Charming. Pero sa halip na karuwahe, tricycle lang ang sinakyan ko. Pagdating ko nga sa coffee shop na sinabi niya, nandun na siya at naghihintay. Nasa isang sulok, may dalang black umbrella at naka-hoodie. Ang simple lang ng forma niya pero ang lakas talaga ng dating niya. Napangiti siya nung matanaw niya akong parating na. At pag upo ko sa may bandang harapan niya, itinuro niya kagad sa akin yung second cup. Naka-order na pala siya ng kape para sa aming dalawa. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pero ramdam ko, wala kaming kailangang pag-usapan para maging komportable. Tahimik lang kami nung una habang umuulan sa labas. Pero sa pagitan ng paglagok ng mainit na kape at tunog ng ulan, parang may sarili kaming mundo. Kuya Dax, minsan sa buhay, hindi mo kailangan ng Korean novelang tagpo para masabing mahalaga ka. Minsan sapat na yung isama ka sa isang simpleng parte ng buhay niya. Yung tipong hindi mo hinihingi pero kusa niyang ibinibigay. Isang umagay nag-message sa akin si JR at ang tanong niya ay, "Free ka ba mamaya? Birthday kasi ni Mama, gusto sana kitang yayahin eh. Kung okay lang sa'yo at wala kang ginagawa ha?" Siyempre naman, G lagi ang lola mo. Pagdating namin sa bahay nila, simple lang. May maliit na garden at maaliwalas na terasa. Nakaupo sa may sala si tita, kalmado at nakangiti. Wala akong judgment na nakita sa mukha niya. Parang natural lang ang lahat. Ma, si Ivan nga pala, yung sinasabi ko sa'yo na kaibigan ko." Yung salitang kaibigan, pero may selyo na may ibig sabihin pa to. Habang kumakain kami, nakita ko kung gaano siya ka-soft-spoken sa nanay niya. Iba siya sa palengke at iba siya sa chat. Mas kalmado. Inalagaan niya ako bilang guest niya. Inalok ng ulam. Sinabayan ako sa kwento ni tita. At kung may moment mang pinakamasaya, yun yung habang kinukuhanan kami ni tita ng picture. Bigla niya akong tinapik sa balikat at sinabing, "Ngiti naman dyan." Hindi niya kailangang sabihin na gusto niya ako kasi nararamdaman ko yon. Sa kilos, sa pagtingin niya, sa paraan ng pagdala niya sa akin sa bahay nila at pagpapakilala niya sa akin sa mama niya. At bago kami umalis, inabot ni tita ang isang eco bag na may laman. Isang tray ng itlog. Sabay sabing, "Ayan, para may baon ka." Hindi ko alam kung matatawa ako o may iyak sa kilig dahil pakiramdam ko ay may alam si tita at hindi niya kami pinakitaan ng pagtutol. Kuya Dax, sa ngayon, halos 2 buwan na rin kaming madalas magkasama ni JR. Wala pa kaming label pero hindi ko na hinahanap yon. Kasi sa bawat tawag niya sa akin tuwing gabi, sa bawat tray ng itlog na iniiwan niya tuwing linggo, at sa bawat tapik niya sa likod ko habang naglalakad kami, naramdam kong okay na yon. Pero aminin ko, Kuya Dax, minsan tinatanong ko sa sarili ko na okay na ba kaming ganito? Pwede bang maging masaya ako kahit walang eksaktong tawag sa relasyon namin? Hindi ko pa alam ang sagot sa ngayon, pero iti-treasure ko na lang lahat ng moment na masaya kaming magkasama. Kuya Dax, ikaw nang bahala magsaayos ng kwento ko at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung mapipili mo ito na maisaboses sa channel mo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako si Ivan at ito ang true confession ko.